GL hindi na inspired noon sa mga MCs ng early days ng Flip Top. Pibus magtatayo ng liga sa Japan. At Mot naintindihan si Shaboy. Bakit naging desperado? Alamin natin ng mga yan, so tara. Sa mga early days nga na Flip Top, ilan nga sa naging matunog ang pangalan noon ay sina Delo, Target, Saito, Batas at syempre Looney. Maraming mga battle MCs ang na-inspired sa mga classic na battles nila. Pero tila salungat nga naramdaman dito ni GL. Ayon kay GL, hindi siya nahook noon sa mga battles nito nila Looney. Dahil ang nagpahook daw sa kanya talaga para pasukin ang battle rap ay nang mapanood niya si Balakid. Sino yung mga nung mga times na casual listener or casual watcher ka pa lang ng Flip Top? Sino yung mga kumbaga meron tayong may mga bias tayo pag nanonood tayo 'di ba? So sino yung mga ganun mo na parang ang grabe pen game nito. Kumbaga doon ka nagsimula na hasain yung sarili mong skill. Sino-sino tong mga to kung maaalala mo pa? Actually, parang to be honest, yung mga first few years ng Flip Top, hindi ako masyadong hooked kasi dahil lang sa aggression at yung kultura ng ganong style, no? Nila Batas, nila Delo. Parang hindi siya nagre-resonate sa akin. Yung parang internet cafe culture dati, di ba? Na parang So, peripheral hearing lang, no? Pero hindi ako masyadong nakikinig. Tipong pagkatapos mag-Dota, makikinig ng Flip Top. Yan. Medyo hindi pa ako hooked doon. Not until, Balakid talaga yung nagpa-hook sa akin. So, Balakid talaga. Mainly because UP kasi ako, tapos nung nakikita ko na may UP student din na bumabattle, so parang may pride ka na, yung parang representation. UP ka saan, sorry? Sa Tacloban yun, sa Visayas. Tacloban na campus. Okay. I see. So yun, parang may sense of, belongingness. Parang belongingness. So, at yung style din ni Balakid. So yun din, yung parang, yung ganong style na bar per bar lyricist type. So yun yung pinaka nag-hook sa akin, at from there doon ko naman na-appreciate yung pagiging straightforward at yung barubal na style ng iba rin. So nag-bloom din siya. So yun yung pinaka I'll say influence ko. Kasi si Balakid nung pumasok siya sa scene, let's pair the intricate pen game. Pero yung wala pang term na left field nung Flip Top. Ganun na yung parang atake niya nung pumasok siya. Sila nila Kahir, mga taga UP, mga ganun. So nung pumasok ka ba ng Flip Top, pumasok din sa isip mo na ito yung gusto kong maging imahe ko, ganito. O hindi? Di rin parang hindi ko iniisip yung imahe. Parang iniisip ko lang na gusto kong let's say, sorry sa imahe, like yung ito yung gusto kong maging bit-biting klase ng style, ganun. I think partly, kasi feeling ko yun yung strength ko So hindi ko naisip mag-veer papunta sa sa like comedy or parang hindi. So as much as possible, parang gusto ko na yung pre-present ko sincere siya sa kung sino ako sa offstage. So pero yun, some of your battles ko. pare, nakikita ko you were trying yung maglagay ng konting comedic side Okay. Meron naman, no? Mga experimentation. Pero yung pinaka, ayan. So, yan, pinaka-base ko siguro, yan. Sa kabilang balita naman, dahil nga sa muling pagpaparamdam ni Pibu sa eksena ng battle rap, tila gumawa na nga ito ng logo ng magiging bago niyang liga sa ibang bansa, PSJ o Pangil sa Japan ang pangalan nito, at naghahanap na nga siya ng mga battle rapper na pwedeng sumali sa binubuo niyang liga. At sa huling balita, maraming nagsasabi ng mga battle rap fans na ang pinakapangit daw na battle na nangyari sa Flip Top ay ang labang Husky vs Serdeo, dahil daw sa ginawa ni Serdeo nang naghalikan sila ni Shaboy ng nakubad. Maraming nadismaya sa ginawa na ito ni Serdeo at Shaboy, at isa na nga dito si Enigma. Kaya akala ng mga fans di na makakapasok si Shaboy sa Flip Top dahil sa ginawa nito. Pero pinakita nga ni Shaboy na para talaga sa kanya ang battle rap, at pinatunayan niya nga ito matapos magsunod-sunod ng mga panalo niya. Ito nga din na nakita ni Mot, dahil para daw sa kanya hindi desperado ang ginawa noon ni Shaboy, dahil alam daw ni Mot
kung gaano kamahal ni Shaboy ang battle rap. Akala ko ano siya? Sinilowan, Laguna. Akala ko Las Piñas to si Shaboy. O, alam ko nga tropang Laspi din, si Shaboy. Ay, gagi nga pala, si Shaboy. Dati masabi ko, fan talaga siya ng hip-hop, ng ano, lalo na battle rap. Oo, Hindi, kasi may mga nakikita din ako mga picture niya ng ano pa talaga eh. Di ba? Tang ina niyan. Parang nung, hindi ako nagkakamali, 2019, mga ganyan, bago mag-pandemic. Nag-meet kami niya ni Shaboy, parang bago uwi siya galing ibang bansa. Tapos may mga pasalubong siya sa akin. Tapos punta ako sa kanila. Gagi, angas nga eh. Parang sobrang fan lang din. Uy, shoutouts pala kay Shaboy, tol. Maraming salamat. Si Shaboy eh, no? Tangina, tumatawag Sobrang din sa random iyo, nga, tapos biglang ganyan nandito. Oo. Pero nung mga panahon na yon, friend na kami sa Facebook, tapos nakikita ko na nagko-content na siya dati. Masama, puro mga comedy yung kino-content niya eh. Ganun. Kaya ano rin talaga to. Solid ano rin. May dahilan din kung ba't Kumbaga yun nandiyan din siya talaga ngayon. yung talagang Mahal niya tinutukan kasi yung niya. game, mahal niya rin. Tingin ko tinutukan niya rin yun, no? Kasi kahit pagbalik niya ng ibang bansa eh. Di ba? Ayun pa rin yung binalikan niya na ano eh. Kung Bakit? ano, ayun nga eh. Para sa akin. Kasi sa Motos, namano din siya sa Motos eh. Talagang para sa akin gumawa din talaga siya ng pangalan sa Motos. Oo, Bigla yun. siyang, Kumbaga, nag-ano rin siya. oo. Dumaan din siya sa tamang proseso, di ba? Kumbaga, para sa iba, kung may mga nagawa mo siyang desperate shit na ano. Kung kilala mo siya, maano mo na ano nga, na hindi, para sa akin, hindi desperate shit yun. Maintindihan mo siya dahil alam mo kung gaano niya rin kamahal yung game eh. Gusto ko talaga makapasok dito. Kasi yun nga, dahil sa mga ganun na nakilala ko na siya noon, tapos alam kong fan talaga siya, ano siya, OFW, tapos pag-uwi niya. Yun, Pero syempre nakasalubong may pa siya mga sa akin. talagang, may mga ano yun, consequences talaga yung ganun para sa akin na, Oo. na hindi pa sa ngayon, pero ano, parang wala eh, nandun na siya eh. Hindi na talaga siya yun na yung kinakreate eh. Na, yun na yung talaga, kahit, parang yung kay Husky, di ba? Kahit ano sabihin mo, eto na yung tingin nila sa'yo, yung nagpapanti ka sa mukha, ganong, Kumbaga, ganong image. ano na. Oo. Pero, depende naman din yun kung paano nila aayusin yun bilang sila eh. Kasi di ba? Paano nila dadalhin? Oo. Minsan nga, pwede pa nila magamit sa mga ano eh, Kasi halos, sa future eh. Like, yung mga ano nun, makagawa sila ng mga punchline na ano, pang flip ng mga angle tungkol doon, di ba? Alam na nila kung ano paano yung mga... i-counter. So kay Mama Quiz, hindi nga ba talaga desperado ang galaw na ginawa noon ni Shaboy para lang makapasok sa flip top? At kung may pagkakataong maglaban si GL at Balakid, kanino kayo dito? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. Sa yun lang, God bless.